Mga dalawa lang. So, una, let's say meron tayong 3x plus 2y equals 16. Then, 2x minus y equals 6. So, yung gagawin guys, is hanapin natin yung solution for x and y na masasatisfy yung both equation. So, yan. So, sa case na to, hindi natin kagad makakancel yung variable x or y kasi hindi sila same ng coefficient and hindi rin sila parehas. Hindi sila magkaiba ng sign. So, kailangan mo manipulate ng isang equation na may makakancel. So, yung pinakamadaling gawin dito guys is i-multiply natin yung second equation both side by 2. Bakit? Kasi pag minultiply natin to by 2, yung negative y natin is magiging negative 2y na makakancel na yung 2y natin taas. Pati yung variable y natin. So, ngayon, magkakaroon tayo ng panibagong equations which is 3x plus 2y equals 16. Then, yung second equation natin is magiging 4x minus 2y equals 12. Kasi nga, nag-multiply tayo ng 2. Then, sa case na to, pag inad natin both side, makakancel na yung variable y. Then, magiging 7x yung variable x natin, or yung 3x plus 4x, 7x. Then, yung 16 plus 12 is magiging 28. Then, divide natin both by 7. So, matitira is x equals 4. So, meron tayong variable x. Punta tayo sa variable y. Para sa variable y, guys, pipili ka lang sa equation 1 or equation 2. Then, yun, solve mo na. Yung pinakamadali, syempre. So, I think mas madali yung second equation. So, kunin natin yung 2x minus y equals 6. Then, ipa-plug natin yung x, which is 4. So, magkakaroon tayo ng 2 times 4 minus y equals 6. So, yung 2 times 4 magiging 8 minus y equals 6. Then, lipat na lang natin guys yung negative y sa right side para maging positive na. Hindi na tayo magdi-divide ng negative na. Pero kung ayaw nyo ng ganun, pwede rin. So, kunyari, masanay kayo sa left side yung variable, okay lang din. So, magkakaroon tayo ng 8 minus 6 equals y na lang. Kasi yung 6 natin, nilipat natin sa kabila, kaya siya naging minus. Then, yung 8 minus 6 magiging 2. So, magkakaroon tayo ng y. So, magkakaroon tayo ng ordered pair or solution na 4, then 2. So, pag chinek natin siya guys, so meron tayong 4 sa x, then y natin is 2. So, dito kunyari. So, 3 times 4 is 12, plus 2 times 2 is 4. So, 12 plus 4 is 16. Then, 2 times 4 is 8 minus 2. Oh, magiging 6. May sabihin tama. So, next tayo guys. Let's say meron tayong y equals x squared. Then, y equals 2x plus 3. So, ito naman guys is non-linear. Kung yung isa is linear, kasi yung highest exponent nila is 1 lang. Ito naman non-linear, kasi meron tayong x squared. So, equate mo lang yung y equals y natin. No? So, wherein magkakaroon tayo ng yung y na una, which is x squared. Then, equate natin sa isang y na 2x plus 3. So, ngayon dahil quadratic sila, yung gagawin naman is, ililipat natin sa kabilang side lahat ng term, or sa left side. So, magpapalit yun ng mga sign. Then, equate natin sa 0. So, ngayon dahil dito, pwede na natin i-factor out yung x squared minus 2x minus 3, which is x minus 3, then x plus 1. Bakit? Kasi, yung negative 3 times positive 1, magiging negative 3. And negative 3 plus 1 is magiging negative 2. So, ngayon i-equate lang natin ulit sila sa 0, yung mga factors.
So magkakaroon tayo ng x minus 3 which is equal 0, wherein makakuha tayo ng positive 3. Then para naman sa second na factor, so magkakaroon tayo ng x plus 1 equals 0, or makakuha tayo ng negative 1. So ito yung variable x natin. So dalawa sila. So ngayon meron tayong x equals 3. So kunin lang natin guys yung pinakamadali na equation para makuha natin yung y. So actually madali lang din yung sa first equation tsaka sa second equation. So try natin. So kung yung ginawa natin is y equals x squared, pag pinlag natin yung 3, makakakuha tayo ng 9. Tama? Kasi 3 squared is 9. So kung gagamitin naman natin yung isang equation na 2x plus 3, then pinlag natin yung 3 natin doon sa variable x. So magkakaroon tayo ng 6 plus 3, which is 9 pa rin. So either of the two pwede mong gamitin. So ito yung ginamit natin na x. Then nakakuha tayo ng value ng y, which is 9. Which means yung magiging ordered pair nila is 3, 9. Ito yung una. Then pag ginamit naman natin yung x equals negative 1, so galing dito, magkakaroon tayo ng y equals negative 1 squared, which is magiging positive 1. So kahit gamitin natin siya dito sa kabila, magkakaroon tayo ng y equals 2 times negative 1 plus 3. So magkakaroon tayo ng 2 times negative 1 which is negative 2 plus 3. So yung negative 2 plus 3 is magiging 1 pa rin. So makakuha tayo ng x equals negative 1. Then nakuha nating value ng y is 1. So ito yung magiging sagot natin. So pag pinlag natin to guys dito, magiging tama dapat sila. Ganun siya ginagawa pag non-linear. Let's say meron tayo number 3. X plus y plus z equals 6. Then 2y plus 5z equals negative 4. Then 3z equals 3. Ito guys kasi parang ladder lang siya. So makukuha mo na kaagad yung mga variable. Pabalik lang yung sagot niyan eh. Pag ano no. Kasi ang dali ng given. 3 variables, system of equations. So yung unang gagawin is, ito kasing z, makukuha na kaagad natin yung value niya. So pag ginamit natin yung 3z equals 3, then divide lang natin siya both side by 3. So makukuha natin yung value ng z, which is 1. Then punta ka sa second equation mo. So meron tayong 2y plus 5z equals negative 4. Then meron tayong value ng z, which is 1. So plug mo siya dito. Then solve for y. So ngayon magkakaroon tayo ng 2y plus 5 equals negative 4. Wherein, nilipat natin yung 5 sa right side. So magiging minus 5 siya. And yung negative 4 minus 5 is magiging negative 9. Then pag dinivide natin both by 2, makakuha na natin yung y, which is negative 9 halves, or negative 4.5. So fraction na lang para hindi tayo mahirapan. Then as for variable x, so kunin natin to guys na x plus y plus z equals 6. Then ipa-plug lang natin yung mga nakuha nating value ng variable na meron na. So yung wala is x, pero meron tayong y, which is negative 9 halves. Then meron tayong z na 1 equals 6. Then solve for x na lang. So magkakaroon tayo ng x. Pag multiply natin tong sign, yung positive tsaka negative, may negative yun.
then plus yung 1 equals 6. Then lipat mo lahat ng constant sa right side, or gusto mo solve muna to, pwede rin. Kunin mo na LCD. Pwede naman. So lipat na lang natin sa kabilang side lahat para isahan na lang. So magpapalit ng sign, magiging 9 halves positive, magiging minus 1. So para hindi ka mahirapan, yung whole numbers pwede mong pagsamahin. So magkakaroon tayo ng 6 minus 1 magiging 5 plus 9 halves. Then sa case na to guys, kunin mo na lang yung LCD ng 5 tsaka 9 halves mo, which is magiging 2. Then sa pag-divide naman or pag add subtract ng dissimilar fraction, sana gets nyo yun. So magkakaroon tayo ng 2 times 5 which is 10. Then 2 divide 2 is 1 times 9, magiging 9 pa rin. Or magkakaroon tayo ng value ng x which is 19 halves. So ganun siya ginagawa. Or kung gusto mo siya gawing decimal, magiging anong sagot? 9.5. So ganun siya ginagawa. So yung mga value ng x and y natin tsaka z, ito sila guys. So let's say meron tayong 2x minus 3y equals 7. And meron tayong isa pa which is 4x minus 6y equals 14. So find the intersection. 4x natin guys, yung second equation, pag dinivide mo sila sa 2, magiging 2x minus 3y pa rin siya, which is equal to 7. So halos parehas lang yung equation 1 natin sa equation 2. So kapag ganyan guys yung given, ibig sabihin kung yung graph natin sa total parehas lang sila, so yung 2x minus 3y natin, kunyari yung graph niyan is, picture ng graph niyan. Yung graph ko ba? So kunyari yung graph niya is pag ganito. Wait na nga, lagay nga natin. So pag ginrap natin siya, magiging ganting equation kasi niya eh. So pag nilagay natin siya in na form na y equals to mx plus b, so nilipat ko lang yung negative 3y para positive na agad. Then i-divide na lang natin by 3 lahat ng terms. So yan, magkakaroon tayo ng y equals 2x over 3 minus 7/3. So ngayon, kung marunong ka mag transform ng equation into slope-intercept, mas madali. So meron tayong y-intercept na negative 7/3. Saan ba yun? Basta kunyari dito yun. So kunyari ito yung negative 7/3 natin. So ngayon meron tayong slope na 2/3. So 2 units. Kunyari lang to guys ha. Then 3 units sa baba. Like. So dito kunyari isa na point. Pero pag kinonect natin yan, ito yung magiging graph nung equation 1 natin. Pero sabi nga natin, dahil parehas sila, may puzzle. Wait lang, may puzzle. Yan, may puzzle. So, kung ito yung graph ng una natin guys, total parehas lang naman siya ng second equation. So, ibig sabihin, ito pa rin yung graph ng pangalawa. So, ngayon, kung parehas sila ng graph, ibig sabihin, infinitely many or infinite solution yung sagot. Kapag ganyan, nagiging no solution lang siya kapag parallel. So, yung parallel guys, parallel lines do not meet. So, wala siyang intersection. So, let's say meron tayong, anong number na yun? Number 5.
Anyways, game. Ewan ko lang. Sagutin nyo nga. Ako na lang lagi. So, meron tayong 1 over x plus 1 over y equals 5 over 9. Then, meron tayong isa pa na ano ba ito gagawin? Dito muna kayo. And 1 over x minus 1 over y equals 1 over 6. So, find x and y. Ano yung sagot? Kasi makakancel naman yung 1 over y, di ba? So, may kanya-kanyang way. Pero, anong gagamitin natin? Kasi pag makikita mo naman yung given, pag pinagsama natin sila, isang positive yung 1 over y. Then yung kabila, negative 1 over y. So, makakancel natin yun. Then, i-add na lang natin sila. Ang problema, baka hindi kayo marunong mag-add ng fraction. So, sige, ganun gagawin natin. So, meron tayong first equation, plus 1 over y equals 5 over 9. Then, yung second equation natin na 1 over x minus 1 over y equals 1 over 6. So, pag in-add natin sila both side, makakancel na nga yung 1 over y. Kasi nga, pare sila ng term. So, yung matitira guys is 1 over x plus 1 over x. Anong kakalabasan nun? Anong kakalabasan pag in-add mo yung 1 over x plus 1 over x? So, yung 1 over x plus 1 over x guys, that is 2 over x yan. Bakit? Kasi similar fraction sila, di ba? So, kapag nag-add tayo ng 1 over x plus 1 over x, so kapag similar yung fraction natin, in-add lang natin yung numerator. So, ikakopy lang natin yung denominator. So, magkakaroon tayo ng 2 over x. So, ngayon, pag in-add naman natin yung right side, anong magiging sagot sa 5 over 9 plus 1 over 6? Meron tayo guys na 5 over 9 plus 1 over 6. So, the similar fraction, kailangan yung LCD. Then, anong magiging LCD natin? Saan madi-divide or saan yung LCD ng 9 tsaka 6 natin? So, that is LCD guys. Hindi magiging 18, di ba? Nung 3, hindi tayo nag-GCF. Nag-LCM tayo guys. Pag LCM, ini-skip count natin. So, magkakaroon tayo ng, di ba, 6, 12, 18, 9, 18. So, 18 kagad. Then, divide. Then, times. So, 18 divide 9 is 2 times 5 magiging 10. Plus, 18 divide 6 is 3 times yung 1 magiging 3. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 10 plus 3, which is 13, all over 18. Then, kapag ganito yung format, syempre, kailangan natin sila i-cross multiply. So, 2 times 18, magkakaroon tayo ng 36 equals x times 13 is 13x. Then, divide both side by 13. So, makakakuha tayo ng value ng x, which is ilan? Sagot. Natingilan nila. Magiging sagot. Diba 3? 3 ba? 2? May mali ako? May anong sagot? Sa 36 divide 13, 2 point something. Fraction siya. So, ayun pa rin guys, no?
36 over 13. So, fraction. Hindi ma-simplify. Next punta tayo sa y. So, kuha na lang tayo ng equation sa una or pangalawa. Depende kung ano yung mas madali. Kasi yung ginagawa natin, kung yung isang method yung gagawin guys, like, kung meron tayong 1 over x, para ma-visualize nyo lang, equals 5 over 9. Para matanggal yung denominator natin, gagamit tayo ng LCM. So, kunin natin yung LCM ng x, y, tsaka 9. So, meron tayong 9 na whole number. Then, meron tayong x and y na variable. So, wala naman silang other coefficient. Then, magkaiba naman yung variable. So, ito yung gagamitin natin. So, i-multiply lang siya both sides. So, sa case na to guys, matitira is 9y. Kasi may eliminate yung x. Times mo yung y, magiging 9y na lang siya. Then, sa kabila naman, makakancel yung y. Matitira yung 9x times 1. Matitira is 9x. Then, sa kabilang side naman, may eliminate yung 9. Matitira yung xy times yung 5. So, magkakaroon tayo ng 5xy. Wherein may value yung x natin na 36 over 13. Kaya pa ba to? Parang nagkamali ako ng pagdali dito sa question na. Pero may ganito siya ginagawa, no? Gusto mo guys, i-isolate na natin yung y. Kasi pares naman to. Pagkasamahin natin yung may variable y para mabilis natin ma-solve. So, paano yung gagawin? Ito kasi parang pasok siya sa sa ginagawa sa inverse tawag doon? Inverse function. Tama. That's correct. So, pagkasamahin natin sa isang side yung may y. So, ito kasing 5xy, may variable y siya. So, ililipat natin sa left side. So, magiging minus 5xy. Then, syempre, yung may x lang doon, lilipat natin sa kabilang side. Matitira is negative 9x. Then, as for this one, ipa-factor out natin yung y. Kasi pwede natin siya ilabas. Kasi pare sila may variable y. Then, matitira sa case na to is 9. Then, minus 5x equals negative 9x. Then, pwede na natin siya i-divide both side sa 9 minus 5x. So, makakuha tayo ng value ng y, which is negative 9x over 9 minus 5x. Pero hindi pati yung sagot kasi ang kailangan natin is yung sagot mismo na number. Pero nakuha na natin yung y in terms of x natin. So, ibig sabihin galing dito guys. So, y equals negative 9x over 9 minus 5x. Ipa-plug na lang natin yung x which is equal sa 36 over 13. So, ngayon meron tayong negative 9 times 36 over 13 over 9 minus 5 times 36 over 13. Yan na. Joke. Mali yung given. Mahaba. So, meron tayo guys. Ito guys. Pag ganito yung given na negative 9 times 36 over 13. So, ibig sabihin, i-direct lang. Multiplication na. So, pag dinirect multiplication natin yan, magkakaroon tayo ng negative times positive, magiging negative yon. So, yung 9 times 36, ilan ba yun? Natatawa na lang ako. 9 times 36, ilan? So, magkakaroon tayo ng 4, 5, 27 plus 5 is 32. Tama? Then, over 13. Paano ko yung ginawa? Secret. Then, over yung denominator natin. So, mapapansin mo guys, yung itong term na to is kailangan mo natin i-multiply itong part na nasa itong second term. So, gawin natin yan. So, magkakaroon tayo ng 9
minus itong 5 times 36 over 30. Anong kakalabasan yan? That is 5 times 36 is 33, 15, 180. So magkakaroon tayo ng 180 over 13. Then yan, katulad ng ginawa natin kanina, combine natin, magkakaroon tayo dito ng 13 as LCD. Then 13 times 9, 7 to 117 minus 180. Then ano ba yung 117 minus 180? Then is 63 negative over 13. Galing ka mag plus minus ah. So negative divide negative is positive, di ba? So may positive na yung sign. Then pares naman kasi yung denominator natin, guys. So pwede natin ma-cancel out yun. Ganun din yung kapag pares yung numerator. So sa case na to, maka-cancel tong 13 natin. Matitira na lang is yung 324 over 63. Pero positive na yung sign natin, no? Done? Kasi pag cross multiply mo to, guys, or minultiply mo to dito, tsaka ito naman dito, cross multiply, may eliminate to. So yung numerator mo doon, may numerator pa rin. So yung denominator dito, may denominator pa rin. Itong nakuha natin dito. Basta pag parehas yung denominator ng numerator tsaka denominator mo, makakancel yun. So ano ba yung 324 divide 36? 8? I think. Kasi 1824 eh. 8 ba? Hindi ko alam. So 36, 63 divide, I think 8. Tingnan nga. 4, 2. Ay, hindi. Kalokay. Sinikat ako sa 4. Divisible na lang, no? Mali. So, magkakaroon tayo, guys, ng divisibility rule na lang. So, yung 63 kasi, pwede yan ma-divide sa 9. Then, yung 3 to 4. So, divisibility rule na lang gagamitin. Kapag yung number, in-add mo yung mga digits, then, nag-result sa 9, you can divide it by 9. So, yung 3 to 4, magiging divisible by 9 siya. So, 30 to divide 9. Then yun, 27, 30. 27, 54, 36 over 7. Tama. Tama ba? Yay! So, ayun, magiging value na ang y natin. Pero may other method yan, guys. Wala lang. Nagustuhan ko lang kasi ito, sabi ko para magiging tricky. Kasi pares fraction. Kaya ganting gina. Yan na, tuloy na.